Sa panahong ito, kung saan ang salitang pag-asa ay tila nagiging mahirap hanapin para sa marami. Lalo na sa gitna ng matitinding hamon na kinakaharap ng ating bansa, mula sa patuloy na inflation na pumipiga sa bulsa ng ordinaryong mamamayan. Ang kawalan ng trabaho na nagtutulak sa marami namang ibang bayan. Hanggang sa mga krisis pangkalusugan at edukasyon na nagpapahirap sa pagbangon ng mga pamilya. Na nagiging dahilan ng kawalan ng katiyakan sa kinabukasan at pagdami ng pagkabigo, isang napakahalagang katotohanan ang dapat nating pagnilayan ng malalim, ang pag-asa. Sa tunay nitong diwa, ay hindi lamang isang emosyon o isang positibong pag-iisip na nakabatay sa pansamantalang kalagayan, kundi ito ay isang matibay na pananampalataya sa Diyos na siyang gumagabay sa lahat ng bagay, anuman ang tindi ng bagyo na ating kinakaharap, at ang kanyang mga pangako ay laging mananatili, na nagpapatunay na ang tunay na pag-asa ay higit pa sa anumang nakikita ng ating mga mata at nararamdaman ng ating mga puso. Sa buong kasaysayan, ang sangkatauhan ay laging nakaranas ng matitinding pagsubok, ngunit ang mga nakakita ng liwanag sa dilim ay iyong mga umasa sa Diyos, na siyang pinagmulan ng lahat ng pag-asa at katiyakan. Ito ang payo ko sa inyo. Huwag ninyong hayaang balutin ng kawalan ng pag-asa, ng pagdududa, o ng pag-iisip na, wala ng pag-asa, ang inyong puso sa pagharap sa mga problema, dahil ang Diyos ay Diyos ng mga posibilidad, at sa Kanya, walang bagay na imposible, at sa Kanya matatagpuan ang tunay na lakas upang bumangon at magpatuloy sa buhay. Diretsahan lang tayo, sa panahon ngayon na tila mas madaling maniwala sa mga negatibong balita kaysa sa mga pangako ng Diyos. At mas madaling sumuko kaysa lumaban, dapat nating maintindihan na ang ating responsibilidad bilang mananampalataya ay maging ilaw ng pag-asa sa dilim, maging inspirasyon sa mga nawawalan ng pananampalataya, at maging tagapagpahayag ng mabuting balita ng Diyos, anuman ang kapalit. Tandaan ninyo, ipinahayag mismo sa Roma na, at ang pag-asa ay hindi nagpapahiya. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin, na nagpapakita na ang pag-asa ay konektado sa pag-ibig ng Diyos. Huwag ninyong sayangin ang inyong mga pagkakataon na magbigay ng pag-asa sa kapwa, sa pagiging tahimik sa harap ng mga nagdurusa, o sa paghahanap ng solusyon sa mga panandaliang kasiyahan na hindi kayang punan ang inyong mga pangangailangan. Ang tunay na mananampalataya ay nauunawaan na ang pag-asa ay isang regalo mula sa Diyos, at sa pagbabahagi nito, siya ay nagiging instrumento ng kanyang pagmamahal at kapangyarihan. Sa huli,